Scorpio, hi! Welcome to Mr. Queen PH. Titingnan natin kung anong energies parating sa inyo ngayong new moon in Leo sa July 25, 2025 at 3:10 a.m. Philippine time. Ayan. So if you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paki-check nyo lang information kung paano mag-book for a private reading, and please subscribe to our channel to show your support. Like, share this video at comment na rin kayo kung kayo ay naka-resonate. Meron tayong 20% discount sa mga tarot reading services. So kung gusto niyo magpa-book ng tarot reading, private tarot reading, ito ay hanggang July 31. Ayan, 20% discount. So this reading, ay maaring mas makaresonate dito yung mga Scorpio rising. Ayan. And I advise panoorin nyo yung sun, yung moon, tsaka yung rising sign ninyo. Yung reading na yon, kasi it will give you a lot of information about this new moon. Okay? So for you, Scorpio, itong new moon is happening in your 10th house of career. This is about your status. This is your profession, your reputation. So, maaaring meron kang bagong trabaho or may bago kang mindset pagdating sa trabaho mo na you feel good about yourself kasi kumbaga parang there's a certain energy of relief, like, oh, meron kang bagong opportunity sa work, pwedeng may bagong responsibilities. So, kumbaga, you might see yourself a bit busy during this transit. And Mercury is in retrograde right now. So, you may feel, parang alam mo yung ang dami mo kailangan gawin, pero hindi ka pa nagsisimula, pagod ka na. So, it's a time for you to manage your schedule. So, makakatulong yan. Schedule mo yung kasi meron tong positive aspect sa yung 6th house, which is about organization, your daily routine, how you show up sa trabaho mo. And also pay attention sa health mo, no? Kasi syempre, pag in-overwork mo naman yung sarili mo, ang magsasuffer niyan yung kalusugan mo. Okay? Yung iba sa inyo may mga nagbabago pagdating sa inyong setup sa work. Pwedeng yung iba from corporate office, no, to work from home, or work from home to corporate office job, no? So, andun yung push and pull na hindi ka rin maaring pinagdidesisyonan mo kung alin yung pipiliin mo or ano yung mas i-consider mo. Kaya pwedeng meron kang hinahanap na ibang opportunity sa career or sa business mo na mag-a-align doon sa schedule mo para lahat yon ay magawa mo, yung mga responsibilities mo. There is a positive aspect sa yung 8th house. So, kung meron kang negosyo, kasi 8th house is about investment, other people's money. Kung naka-retrograde kasi ngayon, no, na maaring kung meron kang in-applyan na loan before, try mo ulit na mag-apply ngayon. Kasi baka baka ma-approve na yan kung hindi ka na-approve before. Oo, kasi ganun yung retrograde. Maganda ring bumili ng meron kasing downside rin yung retrograde, but this is also the time na yung mga nakalipas na opportunity or mga na-miss out mo na opportunity, pwede mo siyang balikan kasi baka ngayon mag-work na para sa iyo. Okay? So you also have Uranus in your 8th house right now. So si Uranus is nakadirect naman siya. So, ibig sabihin nun, malakas yung energy niya. It's moving. So, there is a transformation, change, endings, and new beginnings for you. Pagdating sa 8th house, there's a transformation. Maaring yung iba sa inyo, meron kayong marireceive na inheritance or meron kang makukuha from your family. This can be a property or pera, no? Or anything na mamanahin mo from your parents. Hindi naman kailangan wala na sila para manahin mo yun. Kasi yung iba, nagbibigay na agad eh. Like, for example, yung parent mo, sabihin niya, oh anak, sa'yo na to. Sa'yo na tong aking
ang aking mga alahas, ganon. So, something that you will get from your parents or lola-lola. So, anything na you can inherit from your ancestors. Ancestors talaga. Oo. So, another thing, Saturn and Neptune kasi, they are both in retrograde. Neptune is about imagination, yung iyong uh, illusions. So, pay attention sa iyong mga kinocommit na trabaho. Na yung tipong, kukunin ko to, itong trabaho na to kasi kaya ko. Tapos, hanggang sa hindi mo napansin, nag-pile up na pala yung trabaho na yan. And ang ending, hindi mo pala kaya. 'Di ba? Kasi nasa isip mo na, ay, kaya ko yan. Oo. Kaya kong pagsabay-sabayin yan. Tapos ang ending, ikaw yung nahirapan. Na-stress ka. So, pwedeng magkasakit ka pa. So, yun yung kailangan mong bantayan. Kunin mo lang. Just take whatever you can manage, no? So, take mo lang kung ano yung kaya mong i-handle para hindi rin ikaw mahirapan. Some of you naman, pwede ring magkaroon ng challenging situation sa home life, family life, lalo na kung ikaw yung person na parang halos tumira ka na sa trabaho or kung hindi man, halimbawa, kahit na work from home ka, pero halos hindi mo na rin makita yung mga anak mo, mga family mo dahil nakafocus ka talaga sa trabaho. So, make time for your family kasi meron din silang maaring kasing hindi lang nila pinapakita, but they also want your time, your energy, your efforts pagdating sa, bonding with the family, or if you already have kids, with your kids, or your parents. Kasi minsan, no, masyado na rin tayo nagiging busy. Tapos, yung mga parents natin, matanda na, they also want, some time, like, kausapin sila, kahit mga isang oras, chika-chika, ganyan. So, yun yung mga ganong dynamic sa family. So, maari ring yung iba sa inyo, merong struggle pagdating sa or challenges pagdating sa desisyon, pagdating sa career. Pwedeng sa family mo, ayaw nila na ipurso mo yung trabaho na yan or yung career path na yan. Pero ikaw, gusto mo. So, maari kasing meron kang nakikita na hindi nila nakikita. So, kumbaga, intindihin mo. Mercury is in retrograde right now, kaya pwedeng maging prone talaga sa misunderstanding ngayon, lalo na rin sa workplace. Pwedeng sa iyong boss, no? If you are working with sa corporate world na merong mga ranking, no? Kasi pwedeng meron diyan na meron maging bossy. Yung boss mo magiging bossy. Oo. Or pwedeng bibigyan ka ng maraming trabaho. Tapos, parang ayaw mo, pero kailangan mong gawin. Tapos, hanggang sa dumadami yung sama ng loob mo, hanggang sa biglang boom, sasabog. Sabihin mo, mag-aaway na kayo ng boss mo. So, ayun. Kumbaga, you have to speak up, no? Kung sa tingin mo ay too much na too much work, too much responsibilities, too much tasks. Oo, sabihin mo. Para mapag-usapan. What is the energy of the 10th house? 8 of Swords. Yung iba sa inyo, wala na kayong ibang magawa para sa sarili ninyo. Oo, trapped kayo sa work. Or meron kang gustong gawin or i-pursue na iba pang trabaho or career na napipigilan ka because natatakot ka sa mga magiging resulta nito kasi hindi ka ganun kasigurado. Palipasin mo muna yung Mercury retrograde. I think hanggang August 4, paki-check na lang kung kailan matatapos yung retrograde na yan. But siguro para sure, hanggang September na kasi meron pang post-shadow yan. Oo. Kung may mga gusto kang changes na gawin for your career na yung tipong hindi ka sigurado. Pero kung sigurado ka, i-push mo na, go. What is the 8th house? The Knight of Swords. So, may mga bagay na hindi mo kailangang madaliin. Let's say,
pagdating sa ano, kasi ang 8th house is about other people's money or mga ano, mga loans. So, kung hindi mo naman kailangan ng loan, huwag ka mag-loan. Kasi pwedeng, sa ngayon, akala mo, kaya mo siyang i-sustain, pero hindi pala. So, responsibilities din kasi yan. Or investment. Pag hindi ka sure sa investment mo, huwag mong ituloy. What is the energy of the 6th house? You have judgment. Okay. So, this is about reinvention ng sarili mo. I think you're going to practice more self-love, self-care. Magkakaroon ka ng realization na kailangan mo palang alagaan yung sarili mo. Hindi mo kailangan i-overwork yung sarili mo. Whatever works for you, yun yung ikikip mo. And anything unhealthy habits, no, na hindi nakakabuti para sa'yo, you're going to let that go. What is the energy of the 4th house? Oh, the 9 of Pentacles. This is stability in your finances. Yung iba sa inyo single, yung iba sa inyo you are financially independent, you have your own house, you can finance yourself, kayang-kaya mong suportahan yung sarili mo. And if you are into real estate, no, maaring may magandang opportunities na darating sa'yo, makakabenta ka ng bahay, ng lupa. Or I also see someone na magbibigay ng down payment sa bahay if you have plans to move to a new place or get a new house. Oh, luck is on your side. Wow, new moon in Sagittarius energy. So may swerte daw. Oh. Work through your fears. Ito yung sinasabi ko sa inyo na yung mga doubts nyo sa sarili ninyo. Kung itong doubts na to nanggagaling yan sa opinion ng iba, wag yung pansinin yun. Kasi ang importante doon, yung paniniwala mo sa sarili mo. Ano ba yung tingin mo sa sarili mo? Kaya mo ba? So kung kaya mo, kahit ano man yung sinasabi ng iba, huwag mo silang pansinin, ipurso mo yung gusto mo. Okay? So that is your reading, Scorpio. Thank you so much. See you again.